Maghiwalay. Siya na magiging matahimik at dalisay ay nangangailangan, ngunit isang bagay. Detachment, Mr. Eckhart, upang makakuha ng anumang bagay sa buhay ito ay kinakailangan na gusto ito ng may pagnanasa ngunit ang paghiwalay sa iyong sarili. Mula dito ay kasing halaga. Believe me when I say, if you are attached to something that you want, YUWNOTGTIT. Gayon din, kung ikaw ay naka-attach sa isang bagay na mayroon ka na, malamang na mawala ito sa iyo. Ang pagiging naka-attach sa isang gusto ay nangangahulugan na gusto mo ito ng labis na hindi ka magiging masaya kung wala ito. Ang pagiging masaya at kontento sa kung ano ang mayroon ka, ay nangangahulugan na ikaw ay nagpapasalamat at nagpapasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Maaari mong gusto ang isang bagay na may hilig ng hindi masyadong nakakabit dito na ang kakulangan nito ay nakakadismaya. Ang pagiging attached sa isang bagay ay nagsasabi sa the universe na hindi ka masaya at kontento sa kung anong meron ka at magiging masaya ka lang kapag natanggap mo na ang gusto mo. Ang pagiging naka-attach sa isang bagay ay nagsasabi rin sa the universe na wala sa iyo ang gusto mo. Masaya ang mga tao kapag mayroon sila ng gusto nila. Kapag naka-attach ka sa isang bagay na wala sa iyo, hindi ka maaaring maging ganap na masaya. Kaya, sinasabi nito sa the universe na wala ka nito, at ang universe ay patuloy na nagtatrabaho upang panatilihin itong ganoon. Gusto ng magagandang bagay, alamin na makukuha mo ang mga ito, ngunit maging ganap na kontento sa lahat ng mayroon ka. Ang lahat ng mayroon ka ngayon ay sapat na upang lubos kang masiyahan sa iyong sarili at sa buhay na iyong ginagalawan. Ang pakiramdam sa ganitong paraan ay makatitiyak na palaging magdadala sa iyo ng higit pa. Pasasalamat. Kung may alam ka tungkol sa the law of attraction, naiintindihan mo yon. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang magpasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo ay palaging magdadala sa atin ng higit pa sa mga magagandang bagay na yon. Yan lang ang paraan ng buhay sa bawat naibigay na sitwasyon. Nais nating lahat na maging mabuting tao. Kung ito ay isang bagay na hindi mahalaga sa iyo, ipinapangako ko sa iyo kapag sinabi ko ito, ang pagkakaroon ng integridad at mabuting puso ay magdadala sa iyo ng higit pa sa buhay at magdadala sa iyo ng higit na kagalakan kaysa sa kung hindi mo pagmamay-ari ang mga katangiang ito. Ang pagkakaroon ng pasasalamat sa lahat ng mayroon tayo ay isang maliit na bahagi lamang ng pagiging isang mabuting tao. Ngunit ito ay tiyak na isang dapat magkaroon ng kalidad para sa pagiging isang mabuting tao. Maaari kong linawin ang paksang ito ng integridad, ngunit sa palagay ko ay hindi na kailangan. Asa lang ako na nauunawaan mo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabait na kaluluwa, at kung ito ay isang lugar na kulang sa iyo, pagsisikapan mong maging ang taong nais ng Diyos at nilikha ka. Kaya't alam natin na dapat tayong magpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo. Hindi lamang dahil ito ay tama sa moral ngunit dahil ito ay nagsisiguro sa atin ng higit pa sa mga magagandang bagay na yon. Ngunit paano ang mga bagay na wala pa tayo? Bakit tayo dapat magpasalamat sa isang bagay na hindi pa natin natatanggap? Iyan ay isang magandang tanong na nararapat sa isang mahusay. Sagot. Linangin ang ugali ng pagiging mapagpasalamat sa bawat mabuting bagay na dumarating sa iyo at patuloy na magpasalamat. At dahil lahat ng bagay ay nag-ambag sa iyong pagsulong, dapat mong isama ang lahat ng bagay sa iyong pasasalamat. Ralph Waldo Emerson. Tingnan ang huling pangungusap ng CP sa itaas ni Emerson. Sinasabi nito, at dahil lahat ng bagay ay nag-ambag sa iyong pag-unlad, dapat isama ang lahat ng bagay sa iyong pasasalamat. Ngayon, hindi ko alam kung sinadya niya talagang magpasalamat sa lahat ng hindi namin ginagawa mayroon na noong sinulat o sinabi niya ito. Ngunit kung iisipin mo ito, ito ay may katuturan. Naintindihan niya ang the law of attraction. Naunawaan niya na ang lahat ng bagay na wala sa atin ay mga bagay pa rin na naghihintay na makuha natin. Sa alinmang paraan na gusto mong tingnan ito, isa puso ang quote kung paano mo ito nakikita. Narito ang ilan pang down-to-earth na dahilan na dapat nating ipagpasalamat kung ano ang wala pa tayo. Ang dahilan kung bakit dapat tayong magpasalamat sa isang bagay na hindi pa natin natatanggap ay dahil sa sandaling naisip natin ang isang bagay na ating ninanais at naipadala ito sa the universe, nagsimula na itong mabuo.
Ito ay nasa mga panimulang yugto ng pagiging isang bagay na nasasalat at ito ay papunta na sa atin. Kung padadalhan ka ng tseke ng iyong mga magulang sa Koryo, hindi mo pa ba pasasalamatan ang iyong mga magulang sa pamamagitan ng telepono sa pagpapadala nito bago mo pa ito natanggap? Ikaw ang naglabas ng pag-iisip sa mundo, kaya kahit hindi mo pa nahawakan, naramdaman, nakikita, o nararanasan, pagmamay-ari mo pa rin ito. Walang ibang tao sa mundong ito ang makakapagdagdag ng kanilang mga emosyon at iniisip sa isang bagay na nasimulan mo sa sarili mong mga iniisip. Ang iyong mga saloobin ang nagsimula nito at ito ay sa pamamagitan lamang ng iyong sariling mga pag-iisip na ito ay maaaring maging katotohanan. Sa makatuwid, kahit na ito ay napakaliit na hindi ito makita ng isang mikroskopyo, ito ay sayo pa rin para sa pagkuha. Sabihin nating gusto mong magkaroon ng sarili mong restaurant. Sa kauna-unahang pagkakataon na sumagi sa iyong isipan ang kaisipan ng restaurant, ang katotohanan nito ay nagsimula nang mabuo noon at doon. Sa una ay maaaring ito ay talagang maliit at hindi madaling unawain na maliit na butil sa kalawakan. Ngunit gayunpaman, ikaw ang naglagay nito sa paggalaw, at nasa buong anyo man ito o wala, pagmamay-ari mo pa rin ito. Ito ay tulad ng mga yugto ng pagbubuntis. Sa una ay talagang maliit ang fetus. Kailangan nito ng panahon para lumaki bilang isang sanggol. Dapat mo itong alagaan, pakainin at mahalin hanggang sa ito ay sapat na upang lumabas at makasama mo. Pero kahit na tumagal ng 9 na buwan, naisip mo bang hindi ito ang iyong sanggol dahil lang sa hindi pa ito ipinapanganak? Talagang hindi. Ang sanggol na iyon ay sayo sa sandaling naglihi ka. Gumagana ito sa parehong pagnanais na ilabas mo sa the universe. Nagsisimula ito sa maliit, ngunit hanggat pinapakain mo ito, alagaan, mahalin at tulungan itong lumago, isa. Araw na ito ay magiging handa. Nasa sayo na gamitin ang iyong mga positibong pag-iisip, emosyon, at pagmamahal upang makatulong na gawin ang iyong paraan hanggang sa parehong dalas ng iyong pagnanais. Tatalakayin natin ito ng mas detalyado ng kaunti. Kung may bumili sa iyo ng mamahaling diamante na relo, ngunit inilagay ito sa layaway, nagpapasalamat ka ba sa kanila sa oras na iyon para sa pag-iisip sa iyo at paglalagay ng mamahaling relo sa layaway? O maghihintay ka ba ng 3 buwan para dumating ang relo at pagkatapos ay magpasalamat sa kanila? Ngunit hindi pa ito dumating sa akin at hindi ako sigurado na mangyayari yon, maaari mong sabihin. Bumalik sa senaryo ng check in the mail. Kung ang tseke na ipinadala ng iyong mga magulang ay nawala sa Koryo, hindi ka ba magpapasalamat sa iyong mga magulang sa pagpapadala pa rin sa iyo ng pera? Sana hindi. Hindi kasalanan ng iyong magulang na nawala ang tseke sa Koryo. Nagpadala pa rin sila ng pera. Dapat pa rin silang pasalamatan. Ngunit bakit ako magpapasalamat sa isang bagay na napakaliit at hindi pa nga ganap na nabubuo, baka sabihin mo? Bumalik sa senaryo ng restaurant, sabihin nating may bumili sa iyo ng restaurant ngunit ito ay isang fixer-upper. Hindi ka ba magpapasalamat sa taong bumili kung para sa iyo, dahil lang sa hindi pa ito fully functional na restaurant? Hindi dapat ako umasa. Ang pagiging nagpapasalamat ng maaga ay nakakatulong din sa amin na makuha ang gusto namin ng mas mabilis. Nakikita ng Diyos na tayo ay nagpapasalamat. Kung ipinagpapasalamat natin ito, dapat natanggap na natin ito, di ba? At kaya muli, ginagawa ito ng Diyos o ang universo. Ang pagsasabi ng salamat bago tayo makakuha ng isang bagay ay nagpapatunay sa Kanya na tayo ay matapat na naniniwala na mayroon na tayo nito. Sa makatuwid, naniniwala siya na mayroon na tayo nito. Pinatutunayan nito ang ating pananampalataya sa Kanya, o sa the universe o sa kung anuman ang pinaniniwalaan natin. Ang paniniwala ay, naniniwala ako, ang pinakamalaking susi sa the law of attraction. Magagawa mo ang bawat hakbang ng perpekto, ngunit kung hindi ka matapat na naniniwala dito, walang posibleng paraan para gumana ang LOA para sa'yo. Okay, may isang paraan. Kahit hindi ka naniniwala sa LOA, basta naniniwala ka na mangyayari ang gusto mo, mangyayari. Dapat maniwala kay A. At ano pa bang mas magandang paraan para ipakita na naniniwala kang may isang bagay na malapit na sayo kaysa sa tunay na magpasalamat para dito bago mo ito matanggap?
Sa pagpapahayag ng ating pasasalamat, hindi natin dapat kalimutan na ang pinakamataas na pagpapahalaga ay hindi ang pagbigkas ng mga salita, kundi ang mabuhay BYM. John F. Kennedy. May isang bagay na gusto kong idagdag dito na medyo of course of being thankful pero may kinalaman ang lahat sa nangyayari sa ating mga iniisip. Nagbabasa ako ng libro, The Law of Success ni Napoleon Hill. Ito ay isang 16 na kursong aralin sa pinakamahalagang sangkap ng tagumpay. Sa aklat na ito mayroong isang seksyon na nag-uusap tungkol sa telepathy. Bagamat walang patunay nito, mayroong isang teorya na nagsasabing ang bawat pag-iisip na mayroon tayo ay inilalagay sa ether o espasyo. Ang mga kaisipang hindi natin ginagawang maging realidad ay pansamantalang nananatili doon sa ether. Ang mga kaisipang ito ay mananatili roon hanggang sa may ibang tao, na ang isip ay nasa parehong dalas ng pag-vibrate ng isang pag-iisip mismo, na kunin ang pag-iisip na may sariling o, ito ay tila napakamalayo. Pero gaya nga ng sabi ko, ang librong ito ay para sa mga taong open-minded. Ito ang pinaniniwalaan na dahilan para sa telepathy, at ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagkakaroon ng pareho o katulad na mga ideya tulad ng iba. Karaniwang pinupulot natin ang mga iniisip ng iba na nawala sa kalawakan. Nakarinig ka na ng mga kwento kung saan inakusahan ang mga tao na nagmumula sa mga ideya iba at ginagawa itong isang bagay na mahusay, ngunit ang taong akusado ay napakatigas na hindi nila ito pinatibay. Nagtataka ito sa akin kung ang marami sa mga kasong ito ay may kinalaman sa teoryang ito. Nasa isip ang konseptong ito, kahit na may posibilidad na pumili ng ibang tao. Ito, alamin na ang iyong mga iniisip ay palagi pa rin ang iyong mga iniisip. Kung ang isang pag-iisip na mayroon ka, ay hindi natutupad at ang ibang tao ay kunin ito sa paniniwalang ito ay kanilang sarili, ang iyong iniisip ay nasa labas pa rin at ang ibang tao ay kinuha lamang ang iyong iniisip na siya ay nakuha at lumikha ng kanilang sariling bagong kaisipan kasama nito sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng kaunti. Kaya ngayon ay may dalawang kaisipan sa labas na lumulutang sa ether parehong mga kaisipang halos magkapareho sa isa't isa. Ang orihinal na kaisipan na nagmula sa iyo, at ang kaisipang nilikha ng ibang tao mula sa pagkuha ng iyong orihinal na kaisipan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na kunin ang iyong mga ideya at tumakbo kasama nila. Gawin itong mangyari sa pamamagitan ng patuloy na pagtutuon ng pansin sa kanila. Kung mayroon kang magandang ideya, at iwanan ito sa ether, nang hindi ginagamit para matupad ang iyong mga pangarap, huwag kang magtaka kapag may nakita kang ibang taong nabubuhay sa pangarap na iyon. Ngunit tandaan, ang iyong sarili ang orihinal na pag-iisip ay nasa labas pa rin, at kaya maaari ka pa ring gumawa ng isang bagay tungkol dito. Bumangon tayo at magpasalamat dahil kung wala tayong natutunan ngayon, kahit kaunti lang ang natutunan natin, at kung hindi tayo natuto ng kaunti, hindi man lang tayo nagkasakit, at kung nagkasakit man tayo, may sakit, at least hindi kami namatay, kaya magpasalamat tayong lahat. Buddha. Paano kami natutulungan ng batas ng pag-akit? Mukhang simple lang ang law of attraction, ngunit paano ito gumagana? Isipin ang isang piraso ng binder paper. Ang mga linya sa papel ay kumakatawan sa vibrating energy waves kung saan ka, ang wavelength na iyong ninanais, at lahat ng mga linya sa pagitan ay kumakatawan sa kung gaano kalapit o malayo ang iyong mga emosyon sa iyong destinasyon. Sa tuktok na linya mayroon kang iyong pagnanais. Sa ilalim na linya mayroon kang iyong mga iniisip at damdamin kung saan ka naroroon. Ang bawat bit ng enerhiya ay may partikular na dalas ng vibration. Ang vibration na ito ay hindi nakikita ng mata, ngunit gayunpaman naroroon ito. Ikaw mismo ay mayroon ding dalas ng pag-vibrate. Kung ilalagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng isang espesyal na mikroskopyo, makikita mo ang iyong sarili na talagang nanginginig. Ang iyong mood ang tumutukoy kung gaano kataas o kababa ang dalas ng iyong vibration. Kapag nasa magandang mood ka, mas mataas ang iyong vibration, at vice versa. Ngayon isipin ang iyong sarili bilang isang magnet. Ang bilis ng iyong sariling panginginig ng boses ay maakit sa iyo, tulad ng isang magnet, ang mga bagay na may parehong panginginig ng boses sa iyong sarili.
Kung mas mataas ang iyong panginginig ng boses, mas mahusay na mga bagay at pangyayari ang maakit mo sa iyong buhay. Ang lahat ng mabuti at positibong bagay sa buhay ay magkakaroon ng mas mataas na dalas ng pag-vibrate. Ang iyong layunin ay makuha ang iyong mga iniisip at emosyon sa parehong dalas ng pag-vibrate. Gaya ng iyong pagnanais. Sa unang sandali na inilagay mo ang iyong pagnanais, hindi mo pa rin malapit makuha ang gusto mo. Oo, naipadala mo ang pag-iisip sa the universe, at kaya nagsimula na ang iyong pagnanais na mabuo sa pisikal na realidad, ngunit mayroon ka pang dapat gawin bago ang iyong pagnanais ay matupad. Kapag ginagamit mo ang the law of attraction sa positibong paraan at gamit ang mga panuntunan at pagkilos na nakalista sa buong aklat na ito, maaabot mo ang iyong layunin. Ang bawat positibong pakiramdam na mayroon ka tungkol sa kung ano ang gusto mo ay nagdudulot sa iyo ng mas malayo sa binder paper at mas malapit sa kung ano ang gusto mo. Kung mas matatag, hawak mo ang iyong mataas na dalas ng pag-vibrate sa pamamagitan ng pakiramdam na masaya, mas mabilis itong nangyayari. Marahil ang unang 2 araw ay nagdadala sa iyo ng ilang linya. Pagkatapos sa susunod na linggo nasa kalahati ka na. Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan araw-araw, sa kalaunan ay dadalhin ka nito sa tuktok na linya, kung saan ang iyong pagnanais ay nakaupo ng matiyagang naghihintay para sa iyo at lumalaki sa bawat positibong pag-iisip na mayroon ka. Ito ay kapag ito ay talagang nagpapakita sa iyong katotohanan. Subukan at iwasan ang mga hadlang sa kalsada. Magkakaroon ka ng iyong masamang sandali. Lahat tayo. Ngunit sa bawat negatibong emosyon na mayroon ka, mas matagal ka bago makarating sa tuktok ng piraso ng binder na papel. Ito ay tulad ng pagkuha ng isang mahabang cross-country road trip. Nasa isip mo ang iyong patutunguhan at nakaplano na ang iyong ruta. Ito ay isang straight shot mula sa isang bahagi ng bansa patungo sa isa pa. Ang pagtahak sa madaling rutang ito ay makakarating sa iyo kagad. Sa kasamaang palad, sa tuwing nalilimutan mo ang the law of attraction parang pagtama ng detour sign maaari mo pa ring matugunan ang iyong patutunguhan, ngunit mas matagal ka pa ngayon. Ang patuloy na paggamit ng the law of attraction sa buong araw at araw-araw ay makakatulong sa iyong maiwasan ang mga hindi kinakailangang hadlang sa kalsada, makakatulong sa iyong makarating doon ng mas mabilis. Sa kabilang banda, kung maglalagay ka ng isang positibong pag-iisip ng kung ano ang gusto mo doon, ngunit sa pangkalahatan, ay may negatibong emosyon, maaari kang mapalayo sa iyong pagnanasa. Sa katunayan, magsisimula itong magdala sa iyo ng mas maraming negatibong pangyayari na nais mong iwasan. Kahit na ang iyong mga negatibong emosyon ay hindi nauugnay sa partikular na pagnanais na nasa kamay, ang mga negatibong vibes na iyong ipinapadala ay magdudulot pa rin ng pagkaantala sa iyong pag-unlad. Magkaroon ng kamalayan sa lahat ng iyong mga damdamin sa lahat ng oras kung ang mga ito ay nauugnay sa iyong pagnanais o hindi. Maraming tao ang sumusubok sa bagong paraan ng pamumuhay ayon sa the law of attraction, ngunit sila huwag matutunan kung paano mahuli ang kanilang sarili sa kanilang mga negatibong emosyon. Nagiging sanhi ito upang maabot nila ang napakaraming mga hadlang sa kalsada na masyadong matagal bago nila maabot ang kanilang layunin. Ito ay kung saan ang mga tao ay nagsisimulang mawalan ng tiwala dito, at pagkatapos ay ibagsak ang lahat ng ito. Ayokong mangyari ito sa iyo. Alamin na mahuli ang iyong sarili sa iyong negatibo. Mga kaisipan. Ibalik ang mga kaisipang ito sa lalong madaling panahon sa sandaling makilala mo ang mga ito. Gamitin ang lahat ng iyong makakaya upang mapanatili ang isang upbeat, masaya at positibong perspective sa buhay. Ang pamumuhay ng isang Zen, simpleng tinatamasa ang bawat sandali para sa kung ano ito, ay ang perpektong paraan upang makatulong na panatilihin ang iyong mga vibrations sa isang mataas na antas. Magbasa ng ilang mga libro sa paksa ng Zen. Hindi madaling baguhin ang iyong emosyon sa isang gabi. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasanay at pagsasanay, magagawa ito. Napakaraming paraan para mabaliktad ang simangot na yon. Gumamit ng musika, pamilya, kaibigan, libangan, nakakatawang pelikula, alagang hayop, o magbasa ng magandang libro. Gumawa lang ng isang bagay, kahit ano para gumaan ang pakiramdam mo at nakatuon sa magagandang bagay.
Pagbasa ng mga palatandaan. Sa tuwing may hinihingi tayo ay binibigyan tayo ng sagot. Maaaring ang hiniling natin ay direktang dinadala sa atin. Maaaring ang mga mapagkukunan upang makuha ang gusto natin ay dinadala sa atin. O maaari lamang na ang isang sagot sa isang tanong ay ipinapakita sa amin. Ano man ang hilingin natin, palagi tayong tumatanggap ng isang uri ng sagot. Nasa atin ang pagkilala sa mga sagot na ibinigay sa atin at gamitin ang mga ito sa ating kapakinabangan. Ngunit paano natin nakikita ang mga sagot? Paano natin malalaman kung naibigay na ang isang sagot at paano natin naiintindihan kung ano ang sinusubukang sabihin sa atin ng ating mas mataas na kapangyarihan? Simple, kailangan nating gamitin ang ating intuisyon. Ang aming intuisyon ay ang gut feeling na nakukuha mo tungkol sa isang bagay. Alam mo ang pakiramdam na iyon. Iyon ang pakiramdam na nakukuha mo na nagsasabi sa iyo kapag may isang bagay na hindi tama na parang hindi ito magandang ideya. Ito rin ang pakiramdam na nagsasabi sa iyo, oh, ito ay tama lang. Parang alam mo lang na nasa tamang landas ka. Ito ang paraan ng the universe para makipag-usap sa iyo. Ito ang paraan ng pagsasabi sa iyo kung naaayon ka sa pagkamit ng iyong mga layunin at pagkuha ng gusto mo, at ito ang paraan ng universo para sabihin sa iyo kung aling paraan ang pupuntahan. Kapag mayroon kang ideya na biglang pumasok sa iyong ulo, ito ay iyong intuisyon at ito rin ay sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo ang isang bagay. Ako ay isang manunulat ng aklat pambata, kaya gagamitin ko ang aking pagsusulat bilang halimbawa para sa iyo. Ang una kong kwento na sinulat ko ay tungkol sa isang kabayo na nagngangalang Holly. Sa buong kwento, nakilala ni Holly ang maraming bagong kaibigan ng hayop. May parte sa kwento na hindi ko maisip ang tamang hayop na gagamitin para sa susunod na pagkikita ni Holly. Partikular kong ipaliwanag sa Diyos ang aking sitwasyon. Diyos ko, salamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin para isulat hanggang ngayon. Ngayon gusto kong sabihin mo sa akin kung anong hayop ang gagamitin sa susunod na bahagi ng kwento. Anong hayop ang susunod na makikilala ni Holly? Kapag natapos ko ng hilingin sa Diyos kung ano ang gusto ko, ay agad ko itong hahayaan at itigil ang pag-iisip tungkol dito. Sinimulan kong linisin ang aking bahay, dahil ito ang kadalasang ginagawa ko upang panatilihing abala ako upang maalis sa isip ko kung ano ang gusto ko. Habang naglilinis ako, pinupulot ko ang mga laruan ng mga anak ko, at may nakita akong maliit na laruang goma. Iyon lang. Akala ko. Hayop ako noon dapat gamitin sa story ko. Pinulot ko ang marami sa mga laruang hayop ng aking anak habang naglilinis ako noong araw na yon. Paano ko nalaman na ito ang kambing na dapat kong gamitin sa aking kwento? Paano ko nalaman na ito ay isang aktwal na sagot mula sa Diyos? Kailangan mong matutunang gamitin ang iyong intuisyon. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga sagot sa lahat ng bagay. Nasa atin na ang makita ang mga sagot kapag iniharap niya ito sa atin. Nalampasan na natin ang ating conscious mind at ang subconscious mind natin. Kapag sinusubukan ng Diyos na sabihin sa atin ang isang bagay na maaaring subukan ng ating malaytao na isip at pag-usapan tayo sa labas ng pakikinig. Gayunpaman, kailangan ang ating conscious mind dahil sinasabi nito sa atin ang mga posibilidad na maaaring magkamali sa buhay. Kailangan natin ang mga kaisipang ito upang maging mas mulat at maingat sa ating mga kilos. Kailangan natin ang ating conscious mind para sa ating sariling proteksyon. Aside from that, kung wala ang ating conscious minds, hindi tayo makakagana. Para kaming brain dead. Wala sana kaming iniisip. Kung wala ang ating conscious minds, hindi rin tayo makakakaramdam ng mga emosyon. Kailangan nating magkaroon ng pag-iisip upang madama ang isang tiyak na emosyon tungkol sa kaisipang iyon. Sa proteksyon ng ating malaytao na pag-iisip ay dumating ang mga kaisipan ng lohika. Nasa simula, maaaring mahirap para sa isang tao na tiyakin na ang isang bagay ay isang mensahe mula sa the universe o Diyos. Maaari nating isipin na may nakikita tayo, ngunit sasabihin sa atin ng ating malay na isip. Hindi masyadong halata yon o simple. Kapag hindi natin sineseryoso ang maliliit na senyales na sa tingin natin ay nakikita natin,
at pinahihintulutan natin ang ating may malay na isipan na magkaroon ng huling salita, ang mga sagot na ipinapakita sa atin ay maaaring makalusot sa ating mga daliri. Kapag nakatanggap tayo ng ilang uri ng mensahe mula sa ating mas mataas na kapangyarihan, kailangan nating makita ang higit sa lohika at hanapin ang tunay na mensahe na sinusubukang ipadala sa atin ng Diyos. Kaya paano natin gagawin yon kung marami tayong iba't ibang at kung minsan, magkasalungat na mga pag-iisip na pumapasok sa ating mga ulo? Kung wala ka sa kabuuang linya sa The Universe, kung gayon ang paggawa nito ay mas mahirap. Ngunit kapag ginagamit natin ang The Law of Attraction sa buong puwersa, mas madaling paghiwalayin ang iniisip ng ating lohikal na isipan mula sa mga mensaheng natatanggap natin mula sa The Universe. Nang makita ko ang laruang kambing ng aking anak na babae sa sahig, ang una kong naisip ay, ayan. Ang susunod na hayop na gagamitin ko sa aking kwento ay isang kambing. Ngayon ay maaari kong tanungin ito at naisip ko sa aking sarili, ngunit paano ko malalaman? Iyon ang talagang sinusubukang sabihin sa akin ng Diyos. Gaya ng sinabi ko, buong lakas ako sa The Law of Attraction, at anumang iba pang pag-iisip na maaaring sumasalungat sa kambing, ay hindi dumating. Otomatiko ko lang nalaman na sinasagot ako ng Diyos o the universe, at kaya, nagpasalamat ako sa Diyos at dumiretso sa aking kwento at nagsimulang magsulat muli. Kung at kapag mayroon kang magkasalungat na pag-iisip, laging tandaan na sumama sa iyong bituka. Kadalasan ito ang unang naiisip mo o ang unang tanda na sa tingin mo ay nakikita mo. Kadalasan ang mga palatandaang ito ay dumating sa pinakasimpleng anyo. Huwag isipin kung paano at kailan darating ang sagot, gayunpaman, bigyang pansin ang iyong paligid. Alamin sa katotohanan na narinig ka na at makakatanggap ka ng sagot. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, makikita mo ang iyong sagot kapag nangyari ito. Halika. Minsan ang ating mga sagot ay hindi gaanong kapansin-pansin gaya ng halimbawang ito. Sa halip, maaari tayong magkaroon ng malungkot na pakiramdam, isang pag-iisip na hindi mawawala o isang pag-iisip na paulit-ulit na bumabalik sa ating isipan. Ito rin ang ating intuisyon o ang Diyos na nagsasalita sa atin. Sundin ang mga kaisipang iyon. Makinig sa kanila at magtiwala sa kanila. Ang pagtitiwala sa iyong masungit na pag-iisip ay pagtitiwala sa Diyos. At kung ano ang sinasabi niya sa iyo, dadalhin niya sa iyo ang bawat sagot na kailangan mo. Nasa sa iyo na makita ito at magtiwala kapag nakita mo ito. Ang mga palatandaang ito ay maaaring dumating sa atin sa napakaraming iba't ibang paraan. May nakita kami sa isang magazine. Naririnig namin ang usapan ng iba. May naririnig kaming kanta o may nakikita sa libro. Maaaring mag-on kami ng pelikula at maaaring may magsabi ng isang tao sa pelikula na sumasagot sa iyong tanong. Maaari kang makakita ng tindahan o restaurant na may pangalan na maaaring magbigay sa iyo ng sagot. Maaari kang makarinig ng isang bagay sa radyo o maaari kang makakuha ng isang napakatalino na ideya nang wala saan. Basahin ang mga palatandaan, ang mga ito ay nasa lahat ng dako. Makinig sa iyong bituka kapag nakakuha ka ng ideya. Ito ay talagang hindi mo ideya sa lahat. Ito ang iyong ideya ng mas mataas na kapangyarihan. Binibigyan ka lang niya. Narito ang ilang napakakagiliw-giliw na mga halimbawa sa pagbabasa ng mga palatandaan. Ginamit ko ang The LOA para sa bawat aspeto ng pagsulat ng aking libro at pagkuha ng mga guhit. Nang matapos ang aking libro, tinanong ko ang Diyos kung paano at saan makakahanap ng isang publisher. Naipadala ko na ang aking libro sa ilang mga publisher nang walang sagot. Kaya matyaga akong naghintay. Then one night, may pumasok na idea sa isip ko habang nanonood ako ng movie, The Secret. Sa pelikula ay si Jack Canfield, ang may akda ng Chicken Soup for the Soul, mga libro. Nagkwento siya tungkol sa kung paano niya ginamit ang The Law of Attraction para makapagsimula ang kanyang karera at binanggit niya ang kanyang publisher, ngunit hindi sa pangalan. Naisip ko sa sarili ko, alam ng publisher ni Jack Canfield ang tungkol sa kanya gamit ang The Law of Attraction. Kung alam ng kanyang publisher na ginagamit ko ang The Law of Attraction, baka handa siyang makipagsapalaran sa aking libro. Ngayon alam ko na ito ay mukhang kalokohan,
ngunit tandaan, sa the law of attraction, kahit ano ay posible. Anumang bagay. Nagsimula akong maghanap sa web para sa publisher ni Jack Canfield. Ang nahanap ko lang ay, Chicken Soup for the Soul Publishing. Nagpadala ako sa kanila ng isang email na walang swerte. Kailangan ko ng totoong pangalan. Tinanong ko sa Diyos ang pangalan ng publisher ni Jack Canfield at dinala niya ito sa akin. Isang gabi nag-scroll ako sa aking Kindle sa pag-asang makahanap ng magandang libro sa The Law of Attraction. Dumating ako sa isa sa mga libro ni Jack Canfield at nagpasya sa isang iyon. Sa pinakasimula ng aklat, binanggit at pinasalamatan ni G. Canfield ang kanyang publisher sa pamamagitan ng pangalan. Ha? May pangalan ako. Hindi ko man lang hinahanap sa ngayon. Dinala lang ito ng Diyos sa akin nang hindi ko inaasahan. Ang susunod na bahagi ay nagiging kakaiba. Kailangan ko ngayon ng isang address. Muli, naghanap ako sa internet. Lumalabas na ang publisher ni Jack Canfield ay kumakain ng mga kabayo. Ano? Ang aking kwento ay tungkol sa isang maliit na bisiro. Kakaiba. Ngunit hindi ito titigil doon. Ang taong ito ay hindi lamang nag-aanak ng mga kabayo, ngunit ang kanyang ranso ng kabayo ay nasa parehong lungsod na tinitirhan ko noon at kung saan nakatira pa rin ngayon. Ang aking kapatid at ang kanyang pamilya. Maaliwalas ang lungsod na ito sa buong bansa. Ano ang mga pagkakataon nito? May iba pang mga may akda sa pelikula na maaari kong piliin na gamitin. Bakit ko piniling hanapin ang publisher ni Jack Canfield? Pinili ko siya dahil inilagay ng Diyos ang pag-iisip sa aking ulo. Laging alam ng Diyos ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para makamit natin ang ating mga layunin. Alam niya na ang aking mga pagkakataon na mapublish ng publisher na ito ay mas mataas kaysa sa kung sila ay pumili ng sinuman. Sa huli ay pinili ko ang hindi na ruta. Ngunit sa lahat ng mga nakakabaliw, ligaw na pagkakataong ito, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring nangyari kung ipinagpatuloy ko ang pag-visualize kay Jack Canfield at sa kanyang publisher? Ngunit naka-move on na ako mula noon at lubos akong masaya sa tinahak kong daan. Lahat ng gusto ko o kailangan ko ay nagsimulang dumiretso sa akin ng napakaliit o walang pagsisikap sa aking bahagi. Kung napanood mo ang pelikula, Ang Lihim, mapapansin mo ang napakahusay na damit na lalaki dito. Ang kanyang pangalan ay Bob Proctor. Ang lalaking ito ay may kakaibang aura sa kanya. Siya ay napakaakit sa akin. Napaisip tuloy ako sa sarili ko, wow, I love this guy. Gusto ko talaga siyang makilala. Gusto kong marinig pa ang sasabihin niya. The next thing I knew, nakatanggap ako ng email. Ito ay isang imbitasyon na pumunta at sumali sa The Bob Proctor Streaming Club. Ito ay isang affiliate marketing club na nagbibigay daan sa iyong manood ng lingguhang live streaming ng Bob Proctor na pinag-uusapan ang The Law of Attraction at kung paano maging matagumpay sa pamamagitan ng paggamit nito. Hindi ko hinahanap si Bob Proctor online. Ang ginawa ko lang ay tulad niya at iniisip kung gaano kahangahangang marinig ang higit pa sa kanyang sasabihin. At ang sagot, kung paano gawin iyon ay kumakatok lang sa aking pintuan. Oo, kapag ginamit namin ang LOE, natatanggap namin ang mga sagot na hinahanap namin, ngunit ang talagang kawili-wili ay lahat ng iniisip namin ay naibabalik din sa amin sa ilang anyo o anyo. Noong sinimulan kong gamitin ang The Law of Attraction, medyo nahumaling ako dito. Dito nagsimulang mangyari ang ilang mga kakaibang bagay, Twilight Zone-ish. Muli, gagamit ako ng mga halimbawa ng mga bagay na nangyari noong publish ko ang aking unang libro. Sa panahong ito nalaman ko ang LOA at ginamit ko ito ng husto sa aking libro at paglalathala. Kaya ang mga halimbawang ito ang pinakamalinaw sa aking isipan upang ibahagi sa inyo. Upang bigyan ka ng mas mahusay na pag-unawa kung bakit ang mga insidente na ibabahagi ko sa iyo ay napakatakam, hayaan mo akong bigyan ka ng isang mabilis na rundown ng aking kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa isang kabayo na naghahanap ng pinakamaberde, pinakamasarap na damo. Ito ay may tema ng, makikita mo ito sa iyong sariling bakuran, walang lugar tulad ng tahanan o, ang damo ay palaging mas lunsyan sa kabilang panig.
Sa kwento, narinig ni Holly ang isang bulong-bulungan na ang damo ay mas luntyan sa kabilang panig. Siya ay nasasabik tungkol dito kaya't siya ay naglalakbay upang hanapin ito. Tumakbo si Holly sa isang bukid, umakyat sa isang bundok at pagkatapos ay dumaan sa kagubatan na naghahanap ng napakasarap na pagkain na ito. May bahagi sa aklat na nagsasabing, ngunit hindi pa rin niya nahanap ang kanyang pinakaberde, pinakamasarap na damo. Habang isinusulat ko ang aking kwento at sa buong oras na sinusubukan kong malaman kung ano ang gagawin dito kapag natapos na ito, patuloy akong nakarinig ng isang partikular na kanta sa ang radyo. Araw-araw kong naririnig ang kantang ito, minsan 2 beses sa isang araw. Kantang iyon mula sa U2. Hindi ko pa nahanap ang hinahanap ko. Kung hindi ka pamilyar sa kanta, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang sinasabi nito. Tatakbo ako sa mga bundok, sa mga parang, para lamang makasama ka. Pero hindi ko pa rin mahanap ang hinahanap ko. Ngayon ang kakaiba. Ang kantang ito ay hindi kahit na ang uri ng musika na nanggagaling sa aking istasyon ng radyo. Don't get me wrong, gusto ko ang U2, ngunit hindi ito kadalasang lumalabas sa aking mga istasyon ng radyo. Gayunpaman, sa loob ng maraming buwan naririnig ko ang kantang ito kahit saan. One time nung nasa kotse ko, binuksan ko yung radyo pero iba. Tumutugtog ng kanta. Ang musika ay nagpapaalala lamang sa akin ng pagkakataon ng isang partikular na kanta na patuloy na tumutugtog sa nakalipas na ilang buwan. Nagsimula akong matawa sa sarili ko tungkol dito. Akala ko sobrang nakakatuwa. Well, it got even more amusing dahil nagkataon na ang pinakasunod na kanta na lumabas sa radyo pagkatapos ng aking munting tawa tungkol dito ay, U2, I still haven't found what I'm looking for. Pagkakataon? Sa tingin ko hindi. Alam ko na ngayon, para sa isang katotohanan, na walang ganoong bagay bilang isang pagkakataon. Paulit-ulit kong naririnig ang kantang iyon dahil sobrang intense ang focus ko sa story ko. Gumagamit ako ng the law of attraction nang napakatindi na ang lahat ng iniisip ko ay babalik sa akin sa ilang paraan o iba pa. Bago ko pasimplehin ang aking libro para sa maliliit na bata, may bahagi sa magaspang na draft ng aking kwento kung saan ito ay nagsabi, ang mga paglubog ng araw sa bahay ay maganda. Ang lahat ng kulay ng lupa ay tumalbog sa lupa at sumasabog sa kalangitan na parang mga paputok. Sa mismong gabing isinulat ko na lumabas ako sa aking likod bahay. May tumunog na phone at narinig kong sinagot ito ng lalaking nakatira sa likod namin. Tandaan na kadalasan ay hindi ko naririnig ang lalaking ito na nagsasalita, ngunit sa ilang kadahilanan sa araw na ito, malinaw siya bilang isang kampana. Sinagot ng kapitbahay ko ang telepono at sinabing, "Uy, kumusta ang paglubog ng araw? Marami ka bang nakitang kulay?" Masyado na akong maraming pagkakataon para maniwala ulit sa mga pagkakataon. Medyo tapos na akong isulat ang kabanatang ito na binabasa mo ngayon, ngunit kailangan kong balikan ito. Ngayong gabi, binabasa ko ang aking anak na babae ng isang kwento bago matulog. Sa sandaling binabasa namin ang The Diary of a Wimpy Kid, na pinili ng aking anak na babae. Hindi pa namin nabasa ang librong ito dati. Habang nagbabasa ngayong gabi, nakatagpo kami ng isang pahina kung saan pinag-uusapan ng pangunahing tauhan ang tungkol sa isang pinalamanan na elepante pinangalan ng Ellie.